Hi sa lahat. Ang serbisyong analytical ay online system, Guru Markets. Magsimula tayo sa summary data ng kumpanya. Kaunti pa ay titingnan natin ang bawat parameter ng mas detalyado. Kung kinakailangan, maaari mo itong i-pause. Maaari mong tingnan ang bawat parameter ng kumpanyang pinag-uusapan ng detalyado. Susuriin namin ang kasalukuyang mga tagapagpahiwatig ng pagganap ng kumpanya kasama mo. Pure Cycle Technologies, ticker, ECA. Ang pagsusuring ito ay batay sa data simula noong Mayo 20, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets kumpanya Pure Cycle Technologies na bibilang sa subkategory. Chemistry, 71 kumpanya ang nakibahagi sa pagtatasa, ito ay napaka-representa. Maghanap ng mga solusyon sa mga order sa dulo ng video. Ang kabuang resulta para sa kumpanyang pinag-uusapan ay minus 8.5 sa 10 puntos. Ang average na resulta para sa subkategory ay 1.8 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng stock market sa kabuuan, makikita natin na ang average na resulta para sa buong stock market sa kabuuan ay 1.9 puntos. Laban sa isang minus na rating, 8.5 puntos para sa kumpanya Pure Cycle Technologies Inc. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng mga bahagi ng isang kumpanya Pure Cycle Technologies Inc. at pagbabahagi ng subkategory. Makikita natin na sa nakalipas na 12 buwan ang mga stock Pure Cycle Technologies Inc. nagpakita ng pagbabago ng 100.1%. Laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory na binawasan ng 3.1%. Market capitalization ng kumpanya Pure Cycle Technologies nagkakahalaga ng $1.84 bilyon. Na may market capitalization na $574 bilyon, ang subkategory ay nagkakahalaga ng $1.5 bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa $0.23 bilyon. At ang capitalization ng subkategory ay $235 bilyong dolyar. Sa paghahambing ng mga bahagi ng stock market at capitalization ng balanse, makikita natin ang mga sumusunod. Inookupahan bahagi Pure Cycle Technologies sa subkategory sa kaso ng market capitalization assessment ay 0.32%. Ang capitalization ng halaga ng libro ay 0.0%. Pagsusuri ng bahagi ng merkado ng kumpanya at halaga ng libro ng subkategory, masama, minus 1 puntos. Ang kumpanyang pinag-aralan ay may mga obligasyon sa utang na $0.408 bilyon. Ang ratio ng utang sa halaga ng libro ay 175% ng equity. Rating ng utang ng kumpanya, masama, minus 1 puntos. Ang stock price ng kumpanya sa ratio ng kita ay 0. Ang average para sa subkategory ay 72.5. Pagsusuri ng presyo ng stock sa ratio ng tubo ng kumpanya kumpara sa mga organisasyon sa subkategory, napakasama, minus 2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay minus $175 milyon. Hindi alam ang mga kita sa hinaharap para sa susunod na 12 buwan. Pagsusuri ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, masama, minus 1 puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 1,226.9. Ang average sa subkategory ay 1.6. Pagsusuri ng halaga ng merkado sa mga ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategory, masama, minus 1 puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay $0 milyon. Hindi alam ang kita sa hinaharap para sa susunod na 12 buwan. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang dami ng mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, masama, minus 1 punto. Ang marginality ay minus 12,311.8% na may average na 2.3% sa subkategory. Pagtatasa ng margin ng benta sa paghahambing sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, minus 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga tauhan sa subkategory ay 0.027%.
na 1,085% mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng organisasyon ay katumbas ng $11,722,000, habang sa subkategory ay mayroong $989,000. Pagsusuri ng kapital ng merkado ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang halaga ng kita sa bawat empleyado ay minus $1,240,100. Average ng subkategory, $13,700. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, tolet, minus 0.5 puntos. Ang bahagi ng kita sa bawat empleyado ng organisasyon ay $1,000,000. Sa subkategory mayroong $603,000. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, tolet, minus 0.5 puntos. Shares for sale account para sa 30.8% kumpara sa isang average na 2.8% para sa subkategory. Tagapagpahiwatig Res 14 na nagpapakita ng antas na 70% para sa kumpanya Pure Cycle Technologies. Samantalang sa subkategory ang antas na ito ay 53%. Ang aktual na pagtatasa ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang $10.26. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang $12.21. Tingnan natin ang talahanayan ng order. Ito ay magagamit mo, ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong ginawa ngayong season ng impormasyon sa pagsusuri ng stock at sistema ng Sangguniang Guru Markets. Libre at bukas ang access sa talahanayan ng order, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagtatasa ng mga mahalagang papel ng kumpanya Pure Cycle Technologies Inc. Sistema ng impormasyon Guru Markets, isang desisyon ang nagawa. Buksan ang sell order sa $10.25. Ang order ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may isang medyo mababang rating. Ang pagtatasa ng organisasyon ay isinagawa batay sa pamantayan ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 7.7. Ang stop loss ay nakatakda sa 12.8. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong naayos ang deal sa pagtatapos ng kalakalan sa Hunyo 28, 2025 o sa huling araw ng trabaho bago ang tinukoy na petsa. Ticker, ALAS, ay ang pangunahing transaksyon sa pagbili. Ang video ng pangunahing deal ay naipublish na sa channel na ito. Sa kaso ng pagsasara ng isa sa mga order, ang pangunahing o pagbabalanse. Ang kabaligtaran na order ay naayos sa huling presyo. Maraming salamat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng Information System Guru Markets.